Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na sa araw na ito. Dahil sa impresibong performance sparring sessions, tiwala ang Team Donaire na maisa sa katuparan nila ang misyon na makakopo ng pang-5 titulo sa 5 magkakaibang dibisyon. Makakatapat ni Nonito Donaire Jr. sa kanyang title challenge sa Mayo 31, si WBA Featherweight Champion Simpiwe Vitieka ng South Africa. Narito ang report ni Kid Bernabe Abay-Abay ng Laguna State Polytechnic University. Kumpiyansa ang kampo ni Nonito Donaire Jr. na maagaw nila ang WBA Featherweight belt mula sa South African champion Simpiwe Vitieka. Ito'y dahil na rin sa renewed hunger at patience ni The Filipino Flash na isa sa mga heaviest hitter sa lower weight classes. Knockout ba target niya? Hindi naman. Pagka sabi ko sa kanya, darating yung knockout kasi alam mo naman, si Jim din may lakas talaga. Pag nahagit mo itong si Vitieka, talagang may tulog to. So inaalis mo yung gigil niya, no? Yung gigil niya. Oo, inaalis ko yung gigil niya. Told ka, medyo nagigil siya. Kaya sinabi ko, yun ang amin mo. Ang tanging pinamang umano ni trainer Nonito Donaire Sr. ay ang banta ng mabibigat na suntok ni Vitieka na isa ring tactical fighter. Medyo bigat, pero makikita ko sa bilis at lakas, wala kay Jimson. Pero ano ko nga lang, huwag lang kapatawa kasi kaya nga bumabagsak doon si Chris Jan at saka si Dow Jordan dahil nagpapatama yan, sugod ng sugod na wala nakakalimutan yung mga depensa. Ang ano lang nila, tatamaan si Vitieka, mailap din yun. Pero nakikita ko din talagang yung pagsumusuntok na, namin pagsumusuntok si Vitieka ay iwasan, yung papasukin niya, kakaunted agad. Ang WBA Featherweight Championship ni Donaire at Vitieka ay tinakda sa Mayo 31 sa Venetian Resort and Casino sa Macau, China. Para sa Good Morning Boss, Kid Bernabe Abay-Abay, PTV Sports. Nadagdagan naman ng isang swimmer ang mga atletang kakatawan sa Pilipinas sa Youth Olympic Games sa Nanjing, China sa Agosto. Siya ay si Roxanne Yu na naka-gold medal sa Malaysia Open. May report si Keisha Halili. Nakakuha ng pwesto sa Youth Olympic Games sa Nanjing, China si Pinay swimmer Roxanne Yu. Ito'y matapos na kumopo siya ng ginto sa 57th Milo Pram Malaysia Open kamakailan. Nagsumite si Yu ng clocking na 2 minutes and 19.53 seconds sa 200-meter backstroke, bagay na labis na ikinatuwa naman ng kanyang mga magulang. Speechless na nalaman namin ako na yung CTA. Wala, basta sobrang happy kami, hindi kami makasalita. Yung gusto na ng anak ko na makuha yon. Syempre, yun yung goal to get that one. We talk to her almost every day through Viber or Skype. So, alam namin kung anong nangyayari sa kanya. Tapos yan naman kung meron siyang concern or whatever, she let us know naman kung ano mga kailangan. Sa panig naman ni former national coach Gregory Colmenares, tiwala siya ni Yu na mag-uwi ng karangalan para sa bansa sa Quadrennial Sports Fest, lalo pat kamangha-mangha umano ang taglay na disiplina at dedikasyon ng 17-year-old tanker. But she has a strong mind, the way she's swimming, well-rounded naman siya. She has the support of her parents and the federation, the POC, the swimming community. And she has that drive, the belief that she can do it. That's why she's at this stage right now. Samantala, naniniwala naman si Philippine Swimming Incorporated President Mark Joseph na suportang pinansyal lamang ang kulang para kuminang ang mga batang Pinoy athletes sa Youth Olympic Games. I wish that they had been funded and supported years ago, because you don't just win after you qualify. It takes years of commitment and training, and all the governments of those that are going to win have been supporting sports and athletes since years ago. Makakasama ni Yu sa Nanjing Swimming Pool sa Agosto sina fellow national team members Jethro Chua at Chloe Daos. Para sa Good Morning Boss, Keisha Halili, PTV Sports. Samantala, nasungkit naman ng Sunmig Coffee Mixers ang kampyonato sa PBA Commissioner's Cup. Sa score na 191, nagawang maipanalo ng Mixers ang Game 4 ng Best of 5 series kontra Talk and Text Tropang Texters.
Isang come from behind win ang itinala ng grupo dahilan upang masungkit nila ang three-peat sa liga, kung saan naipanalo din nila ang 2013 Governors Cup at 2014 Philippine Cup. Ito na ang ika-4 na panalo ng koponan sa ilalim ni Coach Tim Cone. Samantala, itinanghal naman bilang Finals MVP si James Yap. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Silubon para sa Good Morning Boss. Balik sa